Yung mga quiz, so ngayong gabi, mag-take ako ng high-level certified admin certification. So nasa part B na ako ng exam since natapos ko na yung first part. So yung first part is multiple choice yun na 100. So natapos ko na siya. Then ngayon, I'm scheduled for a meeting with the proctor. Yun nga, para maging certified admin. So tingnan natin kung ano yung meron sa actual na certification. No? So ito yung interface nung community pagka nag-sign up ka sa high-level certification. So actually, itong certification ko is nilibre lang ng client ko. Wala talaga akong oras para gawin to such that pinilit niya lang ako and nakabayad na siya. So, kumbaga, wala na akong karapatang umayaw kasi bayad na di ba? So, ginawa ko, tinapos ko na lang yung mga nandito. So, ito yung part A nung high-level certification. So, version 2 na siya. So, bagong version na to compared dun sa previous version obviously. Tapos, ito yung luma, nandito pa. So, pero tingin ko nonsense na to buksan kasi nga, ano na yan eh, baga pa obsolete na. So, dito ka na sa version number 2. So, pagka in-open mo yan, ayun yung mga tanong. Yan, madami yan. So, 2 parts yan, yung part A na yan. Welcome to version 2. So, ayan, bali, andyan si Grace AI. Ine-explain niya kung ano pa tong nandito, ganyan-ganyan. And then, andyan yung mga tanong. Ay, hindi, mga lessons to actually. Tapos, ito yung mga, after each lesson, merong quiz. So, hindi ito yung part A. Hindi ko lang makita, pero hanapin ko na lang din and pakita ko sa inyo. So, ito siya, yung mga lessons dito. Then, after each lesson, yun nga, may quiz. So, sobrang dami nito mga quiz, sa totoo lang. And inabot ako ng siyam-siyam bago ko ito natapos. Ayan. So, pagka natapos mo na yan, meron kang marireceive na you're complete with the lessons. Proceed to part A of the exam. And yun nga, as mentioned, that's 100 items no, na multiple choice na pwede mo naman siyang ulit-ulitin. So, ang score ko doon is 90 out of 100. So, minsan yung ibang tanong doon nakakalito eh. Doon ako nadali mga quiz, but despite of that, pasado pa rin naman. No? And then, pagka natapos mo na yung part A, makikita mo na dito sa learning or makaka-receive ka ng email na you are now ready for the part B exam. So, mag-i-schedule ka ng meeting with the proctor. So, yun yung actual na exam. So, and apart from booking the part B, makaka-receive ka ng ganitong email. So, i-invite ka sa Cloudflare nila. So, this is part of the part B, no? Kasi nga practical exam siya. And itong sub-account, so ayan, certification agency. So, dyan mo gagawin yung pagagawa sa'yo, no, basically, mamaya sa iyong or with your proctor, no, mga quiz. So, ayun, waiting lang ako. So, nakasked kasi ako ng 9 o'clock. So, it's 8:48 p.m. pa, April 24. So, meron pang 12 minutes bago mag-start yung exam ko. Update ko kayo maya-maya. 1 hour, it's open note, so you can use any material. You can test your work if you finish early, okay? And the exam is either pass or fail. It's totally based on the lead experience and the user journey. Wherever you will gonna lose We passed the high-level certification. So, there's Punami, may proctor. So, thank you very much Punami for your assistance. So, ayun, kung ready ka na magpa-certify, you can register dyan sa link ko, no? Then, pagka nag-register ka dyan, inform mo lang ako or message ka lang dun sa page namin. Then, add kita dun sa GC. So, ililibre ko na yung guide, no, sa'yo. So, kung may tanong ka, pwede mo akong tanungin about certified admin. Then, sasagot naman kami doon sa group chat. So, now mga quiz, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko doon sa part B or yung practical exam na may proctor. Ito lang yung based sa natatandaan ko. But, I think this is 70 to 80% nung mga ginawa ko sa actual exam, which is yung part B nga, no. Okay, let's start. So, bago ka mag-start dito sa part B, meron silang ibibigay na snapshot. So, i-import mo na lang yon. So, yung snapshot na yon, it will include yung form, 4 na workflows, a pipeline with 4 stages, tapos custom value, no, for the booking link. So, kaya sila nagbigay nung snapshot, mga quiz, kasi kung i-build mo lahat yon, mauubusan ka ng oras. And by the way, itong part B practical exam is only good for 1 hour, no. So kailangan matapos mo na lahat ng
nang nandoon, meron silang ibibigay na checklist sa'yo. Tapos, andun yung mga list of tasks na gagawin mo within an hour, no? So, ngayon nga yung ipapakita ko sa inyo. But for the meantime, bubuuin ko muna lahat kasi wala tayong access doon sa snapshot na yon, no? So, itong gagawin ko is based lang doon sa natatandaan ko as mentioned. Pwedeng may madagdag, pwedeng may kulang. Pero yun nga sa actual na na exam, hindi mo na kailangan mag-create ng pipeline, hindi mo na kailangan mag-create ng mga automations. Though kailangan mong baguhin yung mga automations doon based doon sa instruction na andun sa document. So, yun kasi hindi pwedeng ipakita mga quiz eh. So mapapagalitan tayo. And then magbibigay din sila ng sub account with agency access kasi kailangan mo mag-import ng sub account eh. So pagka sub account lang yung access mo, kung meron ka mang existing na Go High Level account, eh hindi yun pwede pang practice, no? So I suggest mag-sign up ka dyan sa 30 days trial natin. Nandyan yung link sa baba para ma-practice mo rin itong papagawa sa'yo dun sa actual exam, no? So right now, I'm in my agency dashboard. So ayan, Tara CRM. So kung gusto nyo mag-avail ng Tara CRM, sub account yan, check nyo na lang dyan. Tapos, gamitin nyo tong coupon code na to para maka-discount kayo, no? And para malaman ko rin na nanggaling kayo dito sa video na to. So, okay, pinakauna mong gagawin, mag-create ka ng sub-account. So, itong pag-create ng sub-account, mga quiz, two ways siya. So, pwede mo siyang gawin manually. Tapos, pwede mo rin tong magawa pagka in-import mo na yung snapshot. So, ang ginawa ko nun that time para sure lang kasi may mga details dun sa sub-account na kailangan mong ilagay eh. So, yung name ng business, email ng business, ganyan-ganyan. So, madami mga quiz. But for the meantime, let's create the sub-account manually, no? So, create ka ng sub-account, tapos blank snapshot, tapos add manually. So, ilalagay mo yung first name, last name, email. So, nandun din yon sa document nila. Kailangan mong sundan lahat yun. Ayun yung details nung sub-account na to. So, in my case, ang ilalagay ko na lang is John Doe. Doe. Ayan. First name is John, last name is Doe. Then, email niya is, ito na lang, yung email kong paborito na ginagamit. Yan. Business name, John Doe Dentistry. Yan. Tapos, business niche. Napin nyo na lang. Yan. Dental clinic. Business phone. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ganyan na lang. Address. Yan, 123 Main Street, New York, New York, New York. Country, United States, United States. Zip code, 12345. Website, di naman siya required. Time zone natin, New York. Yan, New York EDT. Tapos, include sample data in the sub-account. So, sa exam, hindi ko in-include yung sample data kasi meron ngang snapshot na kasama. So, ignore ko lang yan. Then, what type of account are you setting up? So, this is my client sub-account or account. So, add sub-account. Yan. So, hintayin nyo lang matapos. So, again, mga quiz two ways yung pag-create ng sub-account. Since meron silang snapshot na ipoprovide, kasi yun nga, pagka nag-import ka ng snapshot, diretso sub-account na yun, no? Tapos, yun pala, mga quiz, itong snapshot na to, kailangan mo tong i-rename. Nakalimutan ko lang yung name format. So, meron doon yung pangalan mismo ng business, tapos yung pangalan mo, tapos date ngayon, kung kailan ka nagpa-certify, no? So, ayun yung format nung name nung sub-account na to. So, in my case, hindi ko na i-rename mga quiz kasi basic lang naman yun eh. So, ito na, meron ka ng sub-account. So, next mong gagawin dyan, pag gagantong way yung ginawa mo, so, actions, tapos, yan, load snapshot. Tapos, ano mo yung link na yon, meron silang link for the snapshot, i-browse mo. Tapos, i-import mo dito, mga quiz. Tapos, yan, proceed, tapos check mo lang. Tapos, okay na yan, no? So, yun, pagka okay na yan, balik ka dito sa, sa agency settings. Kailangan mong i-add yung user nung sub-account na yon. So, paano ba yon? Punta tayo dito sa settings, andito sa gilid mga quiz. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero nasa lower left siya. Settings yung kailangan nyo i-click. So, click mo yung settings, tapos team, tapos add user ka. Lagay mo si John Doe.
John Doe. Email. Yung actual na email ko na lang. Yan. Tapos yung phone, kung meron doon, ilagay nyo na lang din. Extension, di na kailangan. Tapos next. Yung role permissions ni John Doe or yung sub-account user should be account admin. Tapos, kailangan mo siyang bigyan ng access doon sa ginawa mong sub-account, no? So, ganyan siya. Tapos, itong restrict data, pwedeng yung i-check, pwede ring hindi. So, siguro uncheck na lang. So, save. Ay, already exist. Okay, sorry. Already exist na pala yung ano na yon. So, gagawin ko ibang email na lang. Ayaw ko pag-add din ng bago eh. So, John Doe pa rin. Tapos, ito na lang na email ko. May mga extra email ako eh. So, yan na lang nagagamitin ko. So, ganoon pa rin naman. Account admin. Tapos, John Doe. Yan, John Doe Dentistry. So, save. Yun. So, pumasok na siya. Admin na yun sa sub-account na yun, no, mga quiz. So, back. Okay, ang next mong gagawin is punta ka dun sa sub-account. John Doe. Yan. And then, kailangan mong switch user. So, click mo yung pangalan mo dito. Login as. Hanapin mo si John Doe. Yan. So, error switching to John. Pero doon kasi sa actual na exam, hindi mo na kailangan i-activate since meron silang ibibigay na pre-activated na email na, no? So, wait lang mga koy, sa activate ko lang. So, para sure lang na activated na yung account to. So, i-login nyo na lang din in case na gagawa kayo ng bago. So, login as na tayo. Click mo lang yung profile mo, tapos login as. Hanapin mo si John Doe. Yan. Ipapalogin as kayo. So, ganun lang naman siya. So, okay na yan. Nandito na tayo sa account ni John Doe. Yan, yung email ko. So, ito na yung sub-account niya. So, gawin na natin yung ibang items, no? So, next mong gagawin dyan, magsa-setup ka ng email provider. So, Cloudflare yon. So, di ba kanina pinakita ko sa inyo, merong Cloudflare na binigay silang account. So, para makalagin ka sa Cloudflare, mga kuys, so, new tab ka lang, tapos Cloudflare. Pero kailangan dito may domain kayo eh, no? So, kung wala kayong domain, pwede mong panoorin na lang tong video na to, no? Kung paano mag-create ng LC email or mag-setup ng LC email provider. Ako kasi may mga existing domains na ako, so, madali na lang sa akin, no? So, verify you are human, login. Tapos, check ko yung domains ko. So, ayan, zoom ko lang yan. Domains, overview. Dapat nandito, ayan. So, gamitin natin yung taraai.ph. So, maglalagay na lang ako ng sub-account, mga quiz. Balik tayo dito. Okay na, nakalagin na ako sa Cloudflare. So, again, mga quiz, kung wala pa kayong Cloudflare na account at may domain kayo, pwede nyong i-connect dito yung domain nyo, no? So, hindi ko na ituturo yon, i-check nyo na lang kung paano. But for the meantime, my domain is now connected here sa Cloudflare. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-setup ng LC email provider. Okay, so balik tayo dito sa sub-account natin. Click mo ulit yung settings. Again, nandyan sa lower left. So, hindi ako sure kung nakikita nyo. Pero for sure, baka natatakpan ko, no? So, nandyan lang yan sa lower left. So, settings. Tapos, email services. Yan. Tapos, create dedicated domain. Yan. Tapos, enter mo yung domain name mo. So, in my case, ang ilalagay ko is demo.taraai.ph. Ayan. So, add and verify. Tapos, papasok yan dun sa Cloudflare. Yan. Pagka kinontinue mo, meron niyang new tab or new window na lalabas. Baga, one click na lang, no? Pero tingnan natin kung gagana yung one click ha. Kasi minsan ayaw eh. Pero ayan, no? Tingnan nyo. So, click mo yung authorized domain. Sana lumabas. Pero kung hindi naman, kailangan mong i-manually add yung mga ibibigay niya. Ayan, ito, mga to. Kailangan mo yung i-manually add itong mga to pagka in case na hindi gumana tong authorized button. So, sa akin, ganun yung nangyari eh. So, pagka-clinic ko, ayaw na. So, for some reason, may bug. But, kung gumagana sa inyo, di swerte, di ba? Hindi nyo na kailangan i-manual. So, gagawin ko, i-add natin to manually, no? Para in case na hindi gumana, alam nyo kung paano mag-add ng mga ano na to. Yan, DNS records yung tawag dito. Para kumonek yung subdomain nyo papunta dun sa, ano nyo, sub-account. Para gumana yung LC email provider.
Yan, okay? So, ang kailangan nating i-add is txt, cname, mx, saka txt ulit. Okay, so copy-paste lang naman to mainly, no? Balik tayo dito sa Cloudflare. Tapos, click mo yung DNS records. So, dito yan, mga quiz. Yan. So, add record. Tapos, ang una mong ilalagay daw itong txt. So, yung type is txt. Hanapin mo dyan. Txt. Yan. Tapos, yung name is ito. Kakopy ko lang yan. Tapos, paste ko dito. Content is ito. Itong buo na to. Yan. Tapos, yan. Paste lang, diba? Tapos, TTL. Ano yung nakalagay doon? 10 minutes. So, lagay mo dito 10 minutes. Tapos, save mo. Not quoted correctly. Bakit? Kinapapaste ko lang So, baka ito. Yan, ganyan. Save. Yun. Sobra ng enter, mga quiz. So, add record ka ulit. Yung isa naman, txt din, dmark demo. Yan. Txt. Name. Paste. Tapos, copy. Paste mo ulit to. Then, ilang minutes? 10 minutes din, yung TTL. So, 10 minutes. Save. Tapos, cname naman. Cname. Add record. Type. Cname. Name. Email.demo. Copy mo to. Mailgun.org. Then, 1 hour daw yung TTL. So, off ko na lang yan. Ayun. Okay na. Tapos, 1 hour. Yan. Save. So, dapat pala naka-off. Yan. And then, ito, MX. Add record. MX. Demo. Yan. mxa.mailgun.org. Yan. Tapos, 10 minutes. Tapos, priority. Ito. Ibig sabihin yung priority, no? Merong priority. Pag kami nakita kayong ganyan, priority yan. So, ilagay nyo 10. 10 daw. Yan. 10. So, save. Tapos, ito pa. MX, demo, mailgun. mxb.mailgun. Yung isa kasi, MXA. Ito, MXB naman. Okay, so, add record. MX, demo, mailgun. Tapos, 10 minutes. Tama ba? Ay, yun. 10 minutes. Tama. Tapos, ang priority natin is 20. Yan. So, save. Ito naman, txt din. Demo ulit. Add. Txt. Demo. Copy natin to. Content. Tanggal natin yung enter. TTL is 1 hour. Save. Yan. Okay na. So, tapos na kayo doon sa pag-a-add. So, pinakita ko lang yung manual way ng pag-a-add, no? Kasi minsan nga hindi gumagana tong authorize. Pero, dapat pagka-clinic ni authorize, automatic mag-add na lahat to doon. So, at least, alam nyo yung automated way by clicking this authorize button and yung manual way, which is, yun nga, yung kaninang pinakita ko sa inyo, no? Click mo yung authorize. So, yan. Andun na yan. Hindi na nagdodoble. Yan. Goods. So, balik tayo dito. Ayun. Magre-refresh siya ng kusa. So, ayan. Lahat yan. Verified na. So, pag meron dyang X or hindi gumagana, i-verify nyo lang ulit na i-verify, no, hanggang sa ma-verify. Kung tama naman yung mga information nyo or sinunod nyo naman yung sinabi ko, dapat hindi yan magkakaroon ng problem. So, verified domain. Ayan. So, pasok na yung ating LC email, no? So, ayan. Pasok na yan. Goods. So, check na to. Itong setup LC email. Then, next natin gagawin is calendar na tayo. Calendar. Tapos, calendar settings. Kailangan nating mag-add ng calendar, mga quiz. So, bago yon, connect muna natin yung Google Calendar. So, click mo yung connections. Tapos, add new. Ito, Google Calendar. Connect. So, ayan, pili ka lang ng email mo. So, ako, ito na lang. Tapos, continue. Continue.
So, okay na yon. Ganun lang kasimple mag-connect, no, mga quiz. Yan. So, conflict calendar, sleep calendar. Ayan, goods na yan. Tapos, may staff. Ayan lang naman, si John Doe lang naman yung tao dito. So, okay na yan. Then, pwede na tayong mag-create ng calendar. Click mo yung calendar. Create calendar. Personal booking lang. Then, advanced settings tayo. Pwede kayo mag-create dito ng yan, calendar logo, description, tas custom URL, group, blah, blah, blah. Yan. Okay? So, calendar name ang nilagay ko doon sa base sa naaalala ko. First consultation. Kung tama ako, mga kuisa. Pero name lang naman yan eh. So, i-check nyo na lang doon sa documentation nila, no? Yung mga ilalagay ng mga names, mga ganyan, description. Description blank. Custom URL. So, okay na siguro yan. First consultation 5. So, then group is blank. Meeting invite, title. Yan, first consultation. Tapos, yan, yung pangalan ng contact. Tapos, staff and location. Yan, si Jando. Meeting location natin, Google Meet. Tapos, availability natin, 8 o'clock to 5 p.m. Then, recurring meeting, hindi. Hindi ko matandaan kung anong oras yung availability. Pero alam ko 5:30 or 6:30 yata yon. Di ko lang taga matandaan, pero it's a minor lang naman, setting lang naman na madaling hanapin. So, kung gusto nyo baguhin to, click nyo na lang to, tapos date specific. So, kung gusto nyo baguhin to, click nyo na lang to, tapos edit nyo, no? Edit the schedule, ayan. 8:30 to 5. Or 8 o'clock to 5:30 man yun, or 8 o'clock to 6 yata. Hindi ko talaga matandaan eh, pero madali lang naman yan, no? So, yan. Ganun lang magpalit niyan. Then, we have the booking rules. So, meeting interval natin is every 15 minutes yata yon. So, andun naman yung mga values, mga quiz. Andun yung sa documentation. Pero tingin ko 15 yun. Meeting duration is 1 hour. Interval is 15, meeting is 1 hour. So, isang oras kada meeting. Makes sense. Minimum scheduling notice is 2 days. Date range natin is 4 weeks. Ito yung makikita nung magbo-book, no? Kung hanggang kailan yung pwedeng i-book. So, up to 4 weeks daw. Pre-buffer time is 15 minutes. Yan. Tapos, maximum bookings per day is 7. Then, maximum booking per slot is 1. Then, look busy, hindi. Tapos, save natin. Click natin yung advance. Form and confirmation. So, wala pa tayong form eh. Mamaya tayo mag-create ng form. Tapos, sticky contact, i-on natin to. So, kailangan yan mga quiz. Importante yan. Huwag nyo i-skip. Tapos, auto-confirm new calendar meeting. So, dapat naka-check. And then, sa payments, wala naman. Notifications and policies. So, ginawa ko, naka-ano lahat. Naka-enable yung email. Pero hindi ko na matandaan din na kung i-enable ko ba to. Pero kung hindi naman, edi hindi. Kung wala nakalagay dun sa instruction. So, enable ko lang. Pero alam ko hindi na kailangan i-activate to or i-enable to kasi meron naman tayong workflows or automations for the notifications eh. So, hindi ko lang talaga matandaan mga quiz. Pero at least, alam nyo kung saan nyo isa-set yung mga ganyan, no? Diyan lang naman yan. So, assign contacts to their respective calendar team members each time an appointment is booked. Tapos, ito, skip nyo to. Click nyo yan. Skip assigning contact if the contact is already an assigned user. Tapos, allow rescheduling of meeting. Yan, allow na lang natin. Tapos, allow Google Outlook calendar to send invitation. So, okay lang yan. Save. Tapos, widget appearance natin, wala naman. Wala naman tayong kailangan i-add doon. So, goods na yan. Back. Doon tayo sa form. Sites. Like, baka hindi ko makita yung sites eh. Ito, nasa, andito lang sa left side, yung sites. Yan, sites, tapos forms, builder.
Tapos, create form. So, again, mga kuys, yung snapshot nyo, kasama na tong form na to, no? So, hindi nyo na kailangan i-create. Ako kasi walang snapshot kaya nag-create ako eh. So, itong form na to, connected din doon sa, sa calendar. So, ayan, settings, first name, last name, ito dapat, required. Tanggalin natin tong last name, saka to, full name lang dapat. Full name, yan. So, yan, full name, saka phone, tapos email. Yan. Okay? Tapos, required. Yan. Kasi itong mga to, kahit hindi naman siya i-required, tapos hindi ko na to binago eh. So, leave that as is, mga kuys. Tapos ito, DC form or discovery call form. Yan. Nirename ko lang, no? Para alam natin mamaya. So, save. Tapos, back. Balik tayo dun sa calendars natin. Tapos, calendar settings. Edit natin to. Tapos, make sure na nandoon siya sa, yung form. Kailangan natin i-commit yung form dito, mga kuys. Ayan, form. Default ito, DC form. Ayan. Date and time, selector, tapos form. So, save. Ay, may nakalimutan pa ako. Dapat sticky. Back. Sites. Forms tayo, builder. Dapat sticky din yung contact. Naka-on dito. Edit. Nandito yan sa, sa settings. Ito, sticky contact. Yan. Importante yung mga yan, mga kuys, sa inyo tinitingnan nila. Dapat naka-enable yan. So, save. Yan. Okay na yung form natin. So, back. Okay, next. So, funnel naman tayo, mga kuys. So, andito ka na sa sites. Click mo na lang yung funnels. Ito, sa taas. So, we need to create a two-step funnel, mga kuys. So, one is for homepage, which includes the form. And another one is the booking page that includes the calendar. So, new funnel from blank. So, funnel name is bookings. Yan. Create. So, dito sa funnel building dun sa certification, mga kuys, hindi kailangan or hindi importanteng maganda yung design, no? As long as nandun lang yung form, saka yung calendar, saka chat widget pala, yon. Okay na yon. So, add nyo tayo. Home. Tapos, path is /home. So, create funnel step. Create funnel step. Yan. Tapos, isa pa. Booking page. Tapos, path nito is booking page. Create funnel. So, tapos, click mo yung home, tapos embed lang natin yung form. So, edit. Yan. Tapos, hanapin natin yung form natin. Yan, ganyan lang. So, you do not have any forms yet. Gumawa naman tayo. Ito, DC form. So, ayan. Redirect action. So, use action from form builder. So, save. Hindi pa natin siya pwede i-publish kasi wala pa tayong connected na domain. So, mamaya natin lagyan ng domain. Ayan, wala pa. So, kanina yung ginawa natin is yung domain for LC email, no? Maglalagay tayo mamaya ng dyan, domain. Tapos, back tayo. Yung booking page naman, kailangan mong i-embed yung calendar. Edit. Then, search mo calendar. Yan. So, you do not have any calendar. Sabing meron eh. Yan, first consultation. So, ayan na yung calendar mo, no, mga kuys. Yan. So, save. Publish. Ay, hindi pala. Wala palang publish. Save lang. So, back. Tapos, kailangan mo mag-add ng chat widget. So, dito ako nagkamali, mga kuys, for some reason, hindi nag-appear yung chat widget ko, no. Hindi ko talaga alam kung ano nangyari doon. But, I know na nilagay ko talaga yon, no. Hindi ko lang alam bakit talaga na hindi gumana. But anyway, so to add the chat widget, ito lang naman yan, no? Click mo yung chat widget, tapos new, live chat. So hindi naman nila in-specify kung anong klaseng chat yung ilalagay. So ako pinili ko na lang live chat na lang. Yan. So ito na yung chat. Wala naman akong ibang ginalaw dito.
Ang ginawa ko lang is save, tapos get the code. Ayan, copy mo lang yan mga quiz. Ayan, click mo to. Tapos back. Ayan, okay? Tapos i-embed natin yan sa homepage lang siya dapat. So, dapat hindi mo siya makikita dun sa booking page as per instruction. So, dapat sa homepage lang. So, click ko yung edit. Tapos, embed lang ako ng HTML dito. So, plus HTML. Tapos, open code editor. Paste ko lang yon, save. Ayan, dapat ganun siya eh. Save. Ayan. Tapos, click mo yung preview, itong mata. Ayan. Tatlo yung nagbukas. So, bug yan. So, ayan. Ito na yung chatbot natin. Ayan na to. Ayan, tanggalin natin tong Acrobat. Ayan. Ayan. So, working yung chatbot natin, no? Tapos, pagka view mo daw yung isang page, which is yung booking, dapat wala yung doon, yung chat widget doon. Ayan. So, walang chat widget. So, working, no? Yun nga talaga, nakapagtaka talaga na bakit hindi gumana yung chat widget ko that time. So, di ko alam. Yun naman daw is mga minor mistakes lang naman daw, no? In case na mangyari din sa inyo. Ang importante sa kanila yung mga automations dapat gumana. Okay? So, good sa tayo. So, next natin gagawin is mag-add na tayo ng domain. So, settings. Saan ba yung domains dito? Sites, tapos edit. Hindi ko makita yung domain eh. Dito ko na lang i-add, no? Ayan, booking page. Ayan, connect domain. Click mo lang yon. Domain. So, wala. Connect domain, click mo ulit. So, ayan, nag-ano na naman. Dami na namang nilagay na or nilabas na tabs. Ayan, bug yan eh. So, domain ko is mybookings. tarai.ph. So, doon sa exam mga quiz, yung proctor nyo, magbibigay ng mga domain no, na kailangan nyo i-connect. So, in this case, kasi papakita ko lang sa inyo kung paano mag-connect ng domain. No? Kaya, sariling domain ko na yung nilagay ko rito. So, continue. Yan, meron ka ulit na mga records na ilalagay doon sa Cloudflare, DNS records. So, authorized domain. Yan, papasok na naman dyan. So, ito lang naman yung kailangan mong ilagay, no? So, di ba, pinakita ko na kung paano maglagay ng mga CNAME or DNS record. So, ganun lang din. So, lagay mo dun sa type, CNAME, name my bookings, tapos content, tapos TTL 1 hour, proxy status, DNS only. So, click ko itong authorize. So, for sure, gagana naman yan. Yan. So, 30 seconds daw. Wait tayo. Yan. So, okay na yung ating domain, no? So, click natin to, bookings, default step page for domain. So, home, finish. Tapos, browse natin no, kung papasok na yon. So, funnel, email, ayan. Ito yung domain natin or subdomain natin for the page. Ito naman is for LC email. Yan, mga quiz. So, go back, sites, funnels, bookings, tapos publish na natin to. Edit, tapos publish. Meron na tayong domain eh, so pwede na siya i-publish. So ito rin, booking page, publish natin. So try nating i-browse mga quiz. Yan, pag click mo yan, home page. Okay? So ayan na, naka-custom domain na siya. Yun, ayun yung chatbot, gumana. Try nga natin dun sa isa. I-browse ko lang. No, yan. Walang chatbot. So, goods. Tapos, maglagay lang tayo ng mga, minor changes. Settings. Yan. Ito, yung path niya. Home lang dapat yan. So, update. Booking. Settings. Booking page lang. Yan. Para maayos lang, no, mga quiz. Tapos, dito na tayo sa, opportunities or pipeline. So, click mo tong opportunities. Itong opportunities, kasama na yan doon sa snapshot na ibibigay sa inyo. So, ako, i-recreate ko lang siya. Yan. Pipelines. Create pipeline. So, yon? 4 na stage yon. So, we have the new lead.
hot lead, tapos book call, then we have the no-show. Yan. Pipeline name is dentist pipeline. Yan. Something like that, no? So, create. Ayan na. Ayan, ito na yung ating pipeline with 4 stages. Yan. So, dyan papasok yung mga leads natin mamaya, no? Then, doon na tayo sa automations. Ito yung pinaka-mahirap or pinaka-complicated doon sa exam. And yun nga, as mentioned, kasama na rin yung mga workflows doon sa sub-account na ibibigay or snapshot na ibibigay, no? So, hindi mo na yun kailangan i-recreate katulad nung gagawin ko ngayon. Pero, may mga changes ka doon na kailangan mong gawin para gumana yung workflow. Kailangan mo pa rin panoorin tong part na to, mga quiz. So, create workflow, start from scratch. So, enable ko na yung autosave. Yan. So, ang first na workflow mo is itong nurture lead. Yan. Tapos, add trigger. So, ang objective nitong workflow na to is it will try to get the lead to book an appointment, no? Kasi pagka nag-submit sila ng form, pwede kasing hindi nila ituloy yung pag-book na appointment eh. So, hanggang form lang sila. So, gagawin nito, ipa-follow up yung lead na yon para mag-book ng appointment doon sa calendar. So, ang trigger natin dito is form submitted, add filters, form is, yan, yung DC form, yung kaninang ginawa nyo, no? So, save. Tapos, kailangan natin ng email. So, plus, email. Send email, yan. Tapos, action, from email. So, from John Doe. Tapos, yung email na to is, ayan, user.email na lang. Tapos, subject, book an appointment now. So, ano lang yan, lang yung subject na yan. Pero yun nga, doon sa exam, meron na to, mga pre-populated na yung fields na to. Then dito sa email body natin, so andoon dapat yung booking page link, which is custom value siya. So, yun ang nakalimutan nating step. So, i-add nga muna natin mga quiz. So, back muna tayo. Babalikan natin yan. Nakalimutan ko lang yung pag-add ng custom value, no? So, settings tayo ulit. Madali lang naman yun. Custom values. Teka, lakayan ko pa para makita nyo. Ito, custom values. Yan. So, add custom value ka. So, name, schedule, booking, link. Tapos, ang booking link natin is yung sa funnel. Ito tayo sa sites, funnels, bookings. Tapos, itong booking page natin. Ito. Ayan. Nag-iba. Naging 777,888. So, siguro kasi meron ng booking page na ano. So, for some reason, nag-iba siya. Pero, ayun yung kailangan natin i-copy dito, no? So, balik tayo dito. Value. Ayan. Ayun yung booking page natin. Doon sa exam, mga quiz, kailangan nyo na lang i-update itong custom value na to. Kung ano yung link nung booking page nyo, no? So, in my case, ito, mybookings.taraai.ph. So, ayan. Create. Yan. So, okay na yan. Back na tayo. Balik tayo dun sa workflow natin. Yan. Tapos, ilalagay natin yung custom value dito sa email body. Pero, andun na yun mga quiz. Ito nga, meron na yung laman yan upon importing the snapshot nga, no? So, ako papakita ko lang yung manual way. So, para makapag-add ka ng custom value, so, click mo lang to, tapos, scroll down, custom values, scheduling, booking link. So, ayan. So, lalagay ko lang siguro dito, book as schedule now. Ayan. Okay, so, ayan na yun, di ba? Tapos, dito, wala namang kailangan pang i-enable. So, save ko lang yan. And then, after nitong email na to, dapat ma-add siya dun sa opportunity natin. Add opportunity. Yan, create update opportunity. Create, in pipeline, dentist pipeline, in pipeline stage, new lead, opportunity name, yung pangalan na lang ng customer. Contact full name, opportunity source, DC form na lang. Yan. Opportunity value, so kahit wala na, status, kahit wala na rin,
Or siguro lagay nyo open. Yan. So, save. Yan. Ayun lang yun, no, sa natatandaan ko, yung first workflow. Then, after nito mga kuys, kailangan din natin gumawa ng workflow kapag nag-reply yung customer, no. So, pag nag-reply yung customer, dapat magkakaroon ng internal notification for the business owner or user. And then, since nag-reply siya, dapat malilipat na rin siya ng opportunity stage dun sa hot lead. So, gawin na natin. Pero bago yon, publish muna natin to. So, save kasi kailangan natin yung i-testing mamaya, ano. So, back to workflows tayo. Create workflow. Start from scratch. So, ito is hot lead. Add new trigger. Customer replied. Yan. Add filters. Select. Reply channel. Email. Yan. Save. Tapos, add tayo ng internal notification. Yan. Tapos, email din. Yan, from name. So, John Doe Dentistry. So, yung email nyo lang siguro dito, no, mga kuys. Ano nga yun? Ayan, RJ at... So, ito again, mga kuys, mga pre-filled na to, dun sa, sa snapshot na ibibigay. So, assigned user lang tayo dito. Subject. Customer. Replied. Tapos, lagay natin yung pangalan niya, no? Contact, full name. Yan. Tapos, message. So, customer replied. So, save. And then, ilipat natin siya ng opportunity. Dapat update lang. Opportunity. Yan, update lang. So, allow opportunity to move to any previous stage in pipeline. Yes. Then, click natin yung add field. Tapos, pipeline. Then, dentist pipeline. Tapos, add field. Pipeline stage, magiging hot lead na siya. So, save. Okay na? So, publish na natin to, save. Wala pa rin yung autosave ko. I-enable ko na yun, Weird. Back lang tayo saglit, parang meron tayong nakalimutan doon. Or pwede nating i-add to, mga kuys. So, meron lang akong i-add na step para sure lang napapasok doon sa ating next na workflow, which is yung hot lead, no? So, pwede tayong maglagay dito ng wait. Tapos, wait for reply. Contact reply. Reply to email. Ayan. So, timeout natin is, siguro maghihintay tayo ng 3 days. Or 2 days na lang. Ayan. Save. Tapos, itong, ilipat natin tong creator update opportunity sa taas. Kasi, move action dito. Ayan. Kasi regardless mag-reply yung customer or hindi, pasok dapat siya dun sa pipeline natin, no? So, ayan. Pagka nag-reply, pasok siya dun sa kabilang workflow. Ayan. Add to workflow. Tapos yung workflow natin si hot lead. So, save. So, yan. Save. Okay na yan. Ayan lang, no? Para sure lang. Pero alam ko, sa natatandaan ko, ito yung ginawa ko. Yan. Itong wait na to. Ito, wala tong step na to doon sa may snapshot na bibigay nila, no? So, kailangan mo talagang edit pa, mga kuys. So, back. So, ito, okay na to. Hot lead, okay na to. Yan. Goods. Okay? So, back. Next naman nating gagawin is yung appointment book na workflow. So, create workflow, start from scratch. Tapos, add new trigger. Then, appointment. Yan, customer book appointment. So, who should be enrolled? Contact only. So, save. Ay, hindi. Wait lang. Hanapin natin yung calendar natin. So, add ako ng filter. In calendar. So, first consultation. Kasi baka marami na kayong calendar, no? So, dapat specific yung kailangan nating ilagay dito. So, yan. Save. Tapos, magkakaroon ulit ng internal notification. So, internal notification. Select type, email. So, from name, John Doe Dentistry. Yan, lagay natin yung email natin. To user type, assigned user, subject, new booking, receive. So, dito sa message, pre-filled na rin siya. So, lagay ko lang yung contact name saka email, no? Contact name, email, schedule. Tapos, custom fields. Contact, full name. Ito, email, schedule, back,
appointment, start date, time. O yan. So, save. And then, add tayo ulit. Tapos, update opportunity. Opportunity. Teka, search natin opportunity. Update opportunity. Yan. Tapos, allow opportunity to move to any previous stage in pipeline. Okay? Duplicate opportunity. Disabled. Add field. So, pipeline. Dentist. Tapos, pipeline stage natin, magiging book call na siya. So, save. So, okay na yan. Publish, save. So, back to workflows tayo. Ay, hindi ko pala na rename. New appointment. Yan. So, save. Back. Tapos, create workflow. Start from scratch. No show naman. Yan. No show. Tapos, add trigger. Appointment status. Tapos, event type. Normal. Add filters. Calendar. First consultation. Tapos yung status. To appointment status is no show. Yan. Save. So, mag-trigger yan kapag no show. Tapos, update opportunity. Add field. Pipeline. Dentist pipeline. Add field. Pipeline stage. No show. Yan. Save. Tapos, internal notif ulit. Yan. Email. So, from John Doe. Tapos, i-ano nyo na lang yung mga email nyo. Lagay nyo na lang. Yan. User type. Assigned user. No show. Tapos, yung pangalan ng contact. Lead is marked as no show. Hindi ko rin matandaan mga quiz kung merong ganito doon sa may no show na na workflow mga quiz. So, pero alam ko ganito lang yun. Tapos, papalitan mo yung trigger ng appointment status. Tapos yun na, publish na natin, save. So, ito na yung moment of truth mga quiz. Testingin na natin itong workflow natin. So, back to workflows tayo. Tapos, sites. Tapos, bookings. Ito na yung actual na testing mga quiz. Testingin talaga to. So, view page. So, full name. Lagay tayo ng pangalan natin. Si Juan de la Cruz. Phone number. Tapos, email. Ano pa pwede? Teka lang Ito na lang email ng TechBA. Yan. Check mo to. So, submit. Dapat papasok kayo nun sa kabila. Ayan. So, wala pa. Hindi siya pumasok. So, mali yun. So, gagawin natin. Dito, mga quiz. Edit natin. Tapos, settings. Redirect action. So, go to next step. So, save. Yan, publish. So, ayan. Importante yung mga, na yun, mga quiz ka. So, kailangan mong testingin talaga bago mo ipacheck. So, tandaan nyo yun na go to next step ulit. Oh, ang dami. Ano ba to? O, ayan. So, ulitin ko. Juan de la Cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, TBA. Support. O, ayan. Dapat papasok yun sa calendar. Invalid phone number. Yan. So, dapat yung sticky contact, din, select. Yon. So, working yung sticky contact natin. So, yun yung nakalimutan ko, mga quiz. So, yun. Okay na siya. Tapos, teka, preview to Dapat dun sa live. Ayun, mali. Ulitin natin, mga quiz, Ayan, yung sticky contact pumasok. Submit. Dapat pumasok siya dun sa kabila. Yan, tingnan natin kung pasok yung sticky contact. Yun, okay na. Goods na. So, back. Check natin yung chat widget natin kung working. Ayun, working na. So, dapat yung chat widget natin andito sa first page lang. Goods. Okay? So, kailangan natin namang i-check kung pumasok siya dun sa opportunity. Ayun, nandun siya. Tapos sa contacts, dapat nandito rin siya. Ayan. Then, check natin yung notification. So, dapat sa email siya papasok. Ibuksan ko lang yung email ko, mga quiz. Refresh. Wala. Hindi pumasok. So, minsan ganyan talaga yan. Wala. Hindi pumasok yung notification natin via email. Pero hindi ko matandaan kung
email ba yun or internal notification lang. So, hindi siya pumasok for some reason. Pero try natin yung notification kung pumasok dito. So, punta tayo sa automation. Tapos, yung new appointment. Hindi ko alam kung email ba yun or ano. Ayan, siguro kasi dahil dito. Dapat yung email natin is yan, blank dapat yan. So, kaya siguro ayaw. Pero alam ko, ano yun eh, notification. Tingin ko yan, user assigned to the contact. Yan. Title. New appointment. Yan. Edit na lang natin to mga quiz. So, tatry ko lang, no? Kung papasok doon. Ay, redirect page, contact. Yan. Save. Save. Appointment to eh. Yung new ano dapat. Nurture lead. Yan. Or new lead. Dapat yon. Sorry mga quiz, hindi ko talaga matandaan. Ay, wala pala. Wala pala siyang notification dito, kaya pala wala. Pero lagyan na lang din natin. Kaya pala ayaw. Okay, gets. So, add ako ng internal notif. So, notification na lang dito. New lead. Tapos, full name. Message. Yan na lang. Redirect contact to user. User assigned to the contact. Yan. Save. So, isa rin to sa tinignan mga quiz sa naaalala ko. So, book tayo ulit. Pero at least working na yung mga sticky contacts natin and all. Delete muna natin to si, Juan de la Cruz. Delete. Yan, wala na. So, booking na tayo. So, ayan na. Sticky contact. Ito yung kaninang inano natin. Fill out natin kasi naka-enable yung sticky contact. Kaya nandyan lang siya. So, check natin to. Submit. So, dapat papasok doon sa new opportunity. So, refresh natin. Check natin kung meron tayong notification na na-receive. Notif. Yan, wala pa rin. So, dapat meron na yon since nandun na yun eh. Nakalagay yun doon sa ano natin eh. Ayan, wala. So, ito yung tinignan niya na isa pa, mga kuy sa akin. So, wala dito. So, ito naman mga minor, lang naman to, mistakes lang. In case na walang pumasok dito. But for some reason, wala talaga. Baka bug na naman. So, hindi naman niya pinuna or hindi niya naman sinabi na, ito, mali ito, maminusan kita. So, pinacheck niya lang, tas wala naman siyang comment. Tawag dito, opportunities. So, importante, nandun siya. Yan. So, try nating mag-respond kung papasok siya dun sa hot lead. Pumasok yung ating custom value. Ayun yun, mga quiz. So, titinan niya rin yan kung ayun yung nag-appear doon sa kanya. So, ayun. Save. Yan, gumagana naman, no? So, ang tininan niya nung doon is kung pumasok ba yung custom value, which is yung domain or subdomain nung scheduling link natin. So, next nating tingnan na lang is yung booking. So, ito, pagka nag-book daw kayo, dapat ang papasok na link doon is yung Google Meet. Anuin ko to mga quiz. Itong 8 o'clock. Select. Tapos, yan, schedule meeting. Ayan, so meet.google. Ayan, ayan yung titingnan nila na isa pa. Okay? So, goods. Working. Tapos, opportunities. Dapat pumasok na yan doon. Dapat nandiyan na yan sa book call. Ayan, hindi gumagana yung update natin. Ayan. Ayaw nung new update. So, automations. New appointment. Execution logs tayo. View details. Or enrollment history. Ayan. Hindi pumasok dito. Mali pala tong naano ko. Ayan, if find opportunity action is present. So, ayan, mali. Mali yung naano ko. So, creator update pala to. So, kaya in-skip niya. So, dapat dito, create or update. Ayan, opportunity. So, in pipeline, dentist, in pipeline stage, book call. Opportunity name, so, hindi naman. Save. So, delete. So, again, mga quiz hindi ko na kasi to in-add doon sa actual exam kasi nandoon na yan. So, nalito lang ako. Sorry. So, save. Yan. Nalito lang. For sure, gagana na yan. Tapos, ibahin din natin yung iba. No show. Bago lang kasi to eh. Naka-beta pa siya eh. So, delete ko na to para hindi na kayo malito kasi baka malito kayo. Ito na. No show. Yan. Save. Tapos, hot lead. So, update ko lang to ulit. Yan. Dentist, pipeline stage. Ano to? Hot lead. So, delete ko na to.
Save. O yan, yan pala dapat. So kasi hindi ko talaga tanda kung ano yung nakalagay doon, pero yan dapat yun. Okay. So ayun mga kuys, try ulit natin. So importante kasi ito eh. So pagka hindi gumana yung automation nyo, matik bagsak na kayo. Dito lahat nagkakamali sa part na to mga kuys. Halos lahat ng nag-e-exam. So pagka merong hindi gumana sa workflow, bagsak. So try ulit tayo magano. Yan, i-delete ko lang to. Yan, merong naligaw. Saan kaya galing to? So delete. Yan, delete. So, close ko na nga to. Tapos, new tab tayo. May bookings ulit. Yan. Mag-ano ulit tayo? Mag-fill out ulit tayo ng form. So, yan. Buti nandyan na yan. Fill out ko lang ulit. So, submit. Yan. Check natin kung nandun siya sa opportunities. Yun. So, pasok. Tapos, book tayo. So, gawin ko is Tuesday, 8 o'clock. Select. So, working yung ating sticky contact. So, schedule meeting. So, dapat papasok na yan doon sa opportunities, book call. Yan, wala na naman. So, dapat nandito na yan. Yun. So, yan, pasok na siya. So, nandyan na siya sa book call. And then, ang next naman nating i-test is kapag na-mark siya as no-show, dapat nandito siya. So, paano ba yon? Punta ka sa calendar. Tapos, click mo yung appointment list. Tapos ito, status, no-show. Update. So, dapat papasok na yun doon. Ayun, may notif na. Ayun. So, ngayon lang pumasok. Ayan, late lang. So, working yung ating notification, mga kuys. Ayan. Goods. Pero, tingnan natin kung pasok siya doon sa, sa no-show. Ayun. Goods. So, ayun lang mga kuys. Ito yung part 2 or yung practical exam ng Go High Level Certified Admin Certification. So, nagkamali lang ako doon sa may mga automation sa mga modules na nilagay. Pero yun nga, ang i-edit nyo na lang doon is yung trigger. So, blank yung trigger doon pagka nag-import kayo ng snapshot na provide nila. Tapos, yung mga yung wait to reply, kailangan nandoon din. Tapos ito, yung no-show na stage doon sa opportunities. Alam ko, sa pagkakaalala ko, inad ko pa yon manually kasi kulang yung nakalagay na opportunity stages. So, walang no-show doon. And then, check nga natin yung contacts. Tapos, check nila yung mga messages din na send. So, tingnan natin dito. So, click ko to. Meron yan dapat dyan. Ayan, opportunity created. Opportunity move. Appointment first created. Appointment first consultation. Tapos ito, ayan. Yan, has been canceled. Yun, nagano pa ng email doon. Tapos, yan, move from book call to no-show. So, ayan, titinan din nila tong messages. So, pagka napagana mo lahat yan, congratulations, certified admin ka na. So, ayun, kung ready ka na magpa-certify, you can register dyan sa link ko, no? Then, pagka nag-register ka dyan, inform mo lang ako or message ka lang dun sa page namin. Then, add kita dun sa GC. So, ililibre ko na yung guide, no, sa'yo. So, kung may tanong ka, pwede mo akong tanungin about certified admin. Then, sasagot naman kami doon sa group chat. So, ayun, mga quiz. So, good luck sa pag-e-exam. And sana nakatulong tong video na to. And kung nagustuhan mo tong video na to, like and subscribe ka na rin. And kung gusto mo matuto ng AI automation, Go High Level, you can sign up sa aming course, no? Andyan yung link sa baba. So, thanks for watching and see you on the next video.